Namiss ko na nga yung paksiw na isda mga inay, kaya ito na naman yung ating ulam today. Hello mga inay, kamusta? Ilang araw na rin talaga mga inay na nag-uulam nga kami ng pusit dito sa bahay. Kung hindi nga piprituhin, sasabawin o di naman kaya ay aadobohin. Minsan nga may inihaw pa na pusit. Hindi naman sa pag-iinarte mga inay, pero nakakasawa rin pala yung paulit-ulit na lang na ulam. Pagpunta ko nga sa aplaya mga inay, napatimbang na nga ng asawa ko yung huli niyang pusit. Tapos tinanong ko nga siya kung meron nga siyang isda nga doon sa bangka na maiulam nga namin. Tapos buti na lang mga inay, meron nga siya mga sobrang isda nga doon sa bangka na pamain niya nga doon sa pamusit. Ilang araw na rin na hindi kami nakakatikim na paksiw na isda, kaya ito nga papaksiwin ko na siya. May mga nakasamang bisugo nga dito mga inay na may mga kinagatan na rin na pusit, tapos hindi ko na lang tinapon. Sayang pa din kasi yun mga inay, meron pa rin laman sa may part ng ulo niya banda. Pwede pa naman yun ulamin. Nung malinis na nga yung ating isda, isinilansan ko na nga dito sa ating maliit na kaldero, tapos nilagyan ko na ito ng mga panimpla. Kompleto na nga yan yung ricado dyan mga inay, maliban lang dito sa luya at kamatis. Sukang tuba nga pala yung ginamit ko dyan mga inay, tapos nag-add ako ng konting mantika at konting tubig, pati itong ating paminta. Papaksiwin ko nga lang ito sa sukang tuba mga inay, hindi ko na siya lalagyan ng toyo. Ganito talaga yung gustong gusto kong paksiw. Yung sa suka nga lang, tapos may konting toyo, tapos papahibasan siya. After ko nga matimplahan ito mga inay, ito nga sinalang ko na nga dito sa baga. At syempre, hahayaan lang natin ito siyang kumulo. Ito talaga yung kagandahan sa lutong paksiw na isda, kasi after mo siyang matimplahan, ilalagay mo na lang siya sa baga, tapos aantayin mo siyang kumulo. Luto na ito dito mga inay, ano pang inaantay nyo? Tara, kain!